bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat sa akin ito'y isang alay na awit, ang pag-ibig ko sa'yo. Katapatan mo, hindi magbabago, sadyang totoo. Pagmamahal mo ay di magmamaliw, o ika'y mahal ko. Ako ay niligtas at iyong niyakap, buhay mo'y inalay sa akin. Bawat pintig ng puso, daloy ng luha, bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat sa akin ito'y isang alay na awit, ang pag-ibig ko sa'yo. Bakit pa tayo? Bawat pintig ng puso, daloy ng luha, bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat sa akin ito'y isang alay na awit. Bawat pintig ng puso, daloy ng luha, bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat sa akin ito'y isang alay na awit, ang pag-ibig ko sa'yo. Ang pag-ibig ko sa'yo. Alay, bawat pintig, alay, bawat paghinga, alay sa'yo. Magandang umaga po sa ating lahat. Isa pa po, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Sige po, magandang araw din po sa mga kasama natin via live streaming. Sino po dito ang pinagpapala ng Diyos araw-araw? Amen! So lahat po tayo proudly sinasabi na pinagpapala po tayo ng Diyos hindi lang ngayon, kundi araw-araw. Amen po ba? Kaya tayo po tayong lahat. Tunay ngang ibinubuhos ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa bayang ito, sa lugar na to. Amen po ba, church? Kaya karapat dapat pong purihin ang ating Diyos na nagpapala sa kanyang mga anak. Hallelujah! Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala,
pagsamba sa'yo'y walang hanggang. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Ulan ng... Church, sabi sa ating inaawit, umuulan daw po ng pagpapala. Hindi daw po ng problema, kundi pagpapala. Yun daw po ang umuulan. Kapag po nakakatanggap tayo ng isang blessing, ano pong nararanasan natin? Kagalakan, tama po ba? Paano pa yung umuulan, pinapaulan ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa kanyang mga anak? Kaya deserve po natin magalak ngayon dahil napakabuti po ng ating Panginoon. Pinapaulanan niya po tayo ng pagpapala. Okay po, kaya kapag inawit po muli natin to, magkaroon tayo ng kagalakan dahil mabuti ang ating Diyos. Pinapaulanan niya tayo ng blessing, ng pagpapala. Hallelujah! Come on! Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito. Minsan pa, uulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala. Yes, Lord! Salamat po! Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Ngayon'y nagkakaisa upang sumamba at pasalamatan ka. Isang puso't isang layunin, sa bayang ito ikaw ang purihin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Amen! Salamat po, Panginoon! Ang Panginoon po ay hindi nagkukulang sa atin. Amen po, church! Ang kanyang biyaya ay sapat na at higit pa. Hallelujah! Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging naan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di magtitrinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, Amen! pagkat ikaw ay Ang Diyos ay mabuti! pagkat ikaw ay mabuti. Yes, Lord! Ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong
Hallelujah! Amen! Wala nang ang mahilig pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi magputulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat mong pangangailangan, higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala namang mahihiling pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala namang mahihiling pa. Wala namang mahihiling pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala namang mahihiling pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Amen! Hallelujah! Purihin po natin ang Diyos! Hallelujah! Church, maaari ba nating pasalamatan ng ilang segundo ang ating Panginoon? Gamitin po natin ang ating bibig sa pagpapasalamat sa ating Panginoon. Sige, church, pasalamatan natin ang Panginoon. Grabe! Sabi sa ating inawit na yung biyaya ng Panginoon ay hindi lang sapat, kundi higit pa. Nag-uumapaw yung biyaya, yung pagpapala na binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya pasalamatan natin siya. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat dahil tapat ka sa aming buhay. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon. At alam niyo, church, sabi sa salita ng Panginoon na ino-honor ng Lord yung mga anak niyang nag-aas sa Kanya. So kung meron tayong gustong ipag-pray, meron tayong pinag-pray, gusto nating mangyari, makuha, pwede natin sabihin yun sa Panginoon. Dahil sa Kanya, walang mahirap sa Kanya. Kung gusto natin ng kagalingan, hindi mahirap ibigay sa atin yun ng Panginoon. Kung gusto natin ng kapayapaan, ibibigay sa atin yun ng Panginoon ng walang kahirap-hirap. Nang hindi siya magdadalawang isip na ibigay sa atin yun. Kaya ngayong umaga, purihin natin ang mabuti nating Panginoon, ang tapat nating Panginoon. Hallelujah! Yung biyaya niya ay higit pa sa kung anong ino-offer sa atin ng mundo. Hallelujah! Hallelujah! Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo.
sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang kapantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling mo. Amen. Kapayapaan nagmumula sa'yo, Panginoon. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang babantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, Amen. wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang babantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling mo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Amen. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba.
tatayo sa harapan ng God. Bless mo po ang aming speaker. Kayo nga po ang patuloy na umawak sa Kanya. Galing din po ang bawat isa sa amin na makikinig ng salita mo. Yung blessing po, Panginoon, ay igagawad mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. At hindi po kami aalis sa simbahan na ito na hindi punong-puno ng pagpapala na nanggagaling sa iyo, O Lord God. Kaya, salamat, Panginoon. We bless you, Lord. We bless you this morning. Salamat po. Sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Umikot po tayo po. Umikot po tayo kung hanggat maaari siguro po sa kabilang row naman o kabilang column naman. Batiin po natin ang bawat isa at sabihin niyo po, God bless you. Sige po. Yung mga hindi niyo pa po masyadong kilala hanggat maaari, batiin po natin at bigyan natin ng magandang smile. Parang na-miss niyo po ang bawat isa. Sige po, tayo po'y makakaupo na. Thank you, Lord. Welcome po. Yan. Welcome po sa ating second service. Yan. Kami po ay ang Marikina Foursquare Gospel Church. Ito po ay ating second service. Welcome po sa ating lahat at welcome po din sa ating mga nanonood sa atin sa live stream. Yan. Sige po, i-welcome lang po natin kung may mga visitor po tayo sa atin ngayon. I-welcome po natin. Sige po, dito po sa ating kaliwa, baka meron po tayong visitor. Wala. Yan, dito po sa gitna. Alam ko may visitor po. May nakausap kami dito. Sige, papatayo lang po, kuya. Yan, si Kuya Carlo. Galing pa po siyang Bicol Foursquare Church. Yan. And then dito po sa ating kanan, baka meron pong visitor. Wala. Same old faces. Yan. Sana hindi lang ito yung first time mo, Kuya Carlo, no? Next week, expect namin makakita ka namin uli. Sige po. And para po sa ating mga announcement, as usual, hindi po namin pagsasawaang i-announce sa inyo yung ating pong tea time, UFW and UFM Kapihan. Ano po ba ito? Ito po ay para sa mga adult men and women na fellowship. Nag-start po ito ng 9:30 after first service and then matatapos po siya ng 10:30. 1 hour lang po ito. Kaya nakakatuwa po kasi growing po ang UFM and UFW. Yung attendance po namin, sobra po. Parang hindi na kami nagkakasya dun sa classroom. Pero ini-invite pa rin namin po kayo. Maganda po yung mga fellowship. Mas marami po pa kaming napag-aaralan tungkol sa Word of God, yung mga Bible characters. May mga games po dito, kaya masaya po. And hindi lang po yun, may mga pagkain din po. Nabubusog po yung mga UFW and UFM natin sa oras na yan. Kaya we invite you sa ating kapihan and tea time. Next po, OPC, Online Prayer Cell. Para sa mga hindi po nakakaalam, regular po tayong mayroong prayer meeting every Wednesday. Anong oras po ito? Gabi na po yan. After work po ito. Kaya hopefully, sana naman po maka-join kayo kasi after work na po ito. 6:30 in the evening. Onwards po yan. For this month, OPC pa lang tayo. Wala pa po tayong faith night. Ibig po sabihin ng faith night, dito po ginagather yung prayer meeting natin. Pag OPC, pag sinabing OPC, online po ito. Yan. Ang gagawin nyo lang, bubuksan nyo lang yung Facebook page natin.
Tapos yun, may live na po doon. So kahit makinig kayo, kahit habang nasa biyahe po kayo pa uwi, sa mga nagtatrabaho o sa mga nasa bahay, pakinggan nyo lang po, on nyo lang po, and sama-sama po tayong mananalangin at makakarinig ng mga testimony dyan. Next po. Yan. Pastors Appreciation Month. Yan. Every year po ito, for the month of October, meron po tayong Pastors Appreciation Month. So, natapos na po ang kay Pastora Glo nung first week, the second week, kay Pastor Nolan. Yan. And ngayon po, sino naman yung ating i-appreciate? Yan. Si Pastor Martin. Yan. Siya po yung speaker natin mamaya. And for the last week of October, si Pastora Kay naman. Tinatayan ako ni Kuya Ray ng mic. Yan. Sige po. Prayer huddle. Okay. Every month din, meron pong prayer huddle ang ating mga prayer warriors. Yan. Gaganapin po ito sa October 26, sa Saturday na po ito. Yan. Thank God kasi dumadami po yung ating mga prayer warriors. Yan. And hindi po matatapos doon. Kung gusto niyo po mag-join sa ating prayer warriors, pwede po. Mas maraming nagdadasal, mas maganda po. Kaya ini-invite po namin kayo. Magsabi lang po kayo kay Sister Auring. Yan. Kung gusto niyo pong makasama. Sa Sabado po ito, meron sa Oiko residence sa rooftop po yan. Yan. 6:30. Madalas po umaga yung aming prayer huddle. Next, Salt and Light, October 27. Next Sunday na ito, 12 p.m. So right after second service, meron tayong Salt and Light. Okay. Sige po. Next, Mass Dedication. Yan. Kailan po yan? November 16. Yan. 1 month na lang po yan. Saturday ito gaganapin, 2:30. Yan. Kung meron po kayong mga anak na hindi pa na-dedicate, yan, medyo mga malaki na, hindi na baby, pwede po, no? I-approach nyo lang po si Pastora Glo. Andito po siya. Hindi ko po alam kung marami na yung naka-line up dyan. Apat na bata po yung i-dedicate sa ating mass education. Pero pwede pa po mag-add, no? I-approach nyo lang po si Pastora Glo. Okay. UFM, ayan, Christmas Fellowship, ang aga. Ang tempo nila ay mabilis na po kasi, di ba? Parang ang bilis ng panahon, kaya ang aga ng UFM talaga, hindi papahuli. Unbreakable Brotherhood, United in Our Mission. MMMD po ito, no? UFM Fellowship. Na po, sige po. Registration po, fee is 150 pesos. Sa November 10, ay napakaaga nga talaga. November 10 po ito, ayan, 2 to 6 p.m. Sino po yung i-approach sila sa ating pong mga UFM department head? Tama po ba? Kuya June or si Brother Roy? Ay, Brother Doy. Ayan. Next po. Ayan. Parang malapit na po ang ating anniversary. Rock Solid on Solid Rock. November 24. Saan po ito gaganapin? Sa MSC Covered Court. Saan po bandang? Marikina Sports Complex. Yan. Mag-register na po kayo. Sige po. Sino po dito, kasi every week ina-announce po mag-register na, no? Sino po dito ang nakapag-register na? Pataas po ang kamay. Sige po, mataas na mataas. Yan. So, ibig po sabihin, lahat ng hindi nagtaas ay hindi pa nakaregister. Kasama po ata kami doon. Guilty kami doon. Mag-register po lahat ng hindi nagtaas ng kamay. Mamaya po, after our service, register na po kayo. Last day na po ito, tama, ng registration. So,
Last day na po ng registration. So, pag hindi po kayo nakapag-register, today, wala po kayong t-shirt. So, sorry po. Kaya, kaya mag-register na po kayo mamaya. Huwag niyo pong kakalimutan. Mag-register. Okay? Nagdadalaga po, pasensya. Sige po. Wala na. Thank you po. Hello, good morning po. So, ako po yung nag-assign para po sa tithes and offering po natin. So, so I wanna start with, Sorry po. so I wanna start with a Bible verse po. 2 Corinthians 9 verse 8. And God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. So, ayun, ang testimony ko po is, I thank God because palagi niya po kaming pinoprovide, palagi niya po kaming binabless, palagi po and enough po, more than enough na sometimes meron pa po kaming extra para makapaggala and we are blessed po na palagi po kaming may baon, may ganon. So, sige po, let's pray. So, Lord, thank you po for today, oh Lord. Thank you for gathering us. Thank you for blessing us every day, oh Lord. I hope that we will give more in the future. Thank you for blessing us and dun po sa mga hindi po makakapagbigay, I hope that meron po silang ibibigay in the future po, oh Lord. Thank you for protecting and guiding us all. And in Jesus' name we pray, amen. Po, God bless you po as you give. Ayan. Merry Christmas po. Ayan. Pakingitian nyo nga po yung inyong mga katabi. Magandang araw. Ayan. Ayan. Pakingitian nyo po. Ayan. Yung ngiti na naggagala kayo na nakikita nyo sila. Hindi yung parang nakasimangot. Sige po. Magandang araw po sa inyong lahat. Kung meron po kayong mga Biblia, makibukas po kayo sa akin sa Matthew chapter 5. Verses 1 to 12. Mateo, chapter 5, verses 1 to 12. Hintayin ko po kayo at kapag nakita nyo na po, tayo po kayo. Babasahin po natin responsibly in reverence to God's Word. Matthew, chapter 5, verses 1 to 12. Sige po. Hintayin ko po kayo. Tapos pag nakita nyo, tayo po tayong lahat. Okay, we'll do responsive reading. Ako po sa 1, kayo sa 2, ako sa 3, 4, and so on and so forth. Seeing the crowds, he went up on the mountain, and when he sat down, his disciples came to him. Kayo po? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Okay? Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.
Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Sabay-sabay po tayo. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. May the Lord add blessing to the reading of His word. Maaari na po tayong makaupo. Yan. Nasa ikatlong bahagi na po tayo ng ating sermon series for the month of October. And as a review lang po, ang title ng ating series for the month ay Stillness. Stillness. Pansin niyo po may slash doon sa pagitan ng dalawa, no? Still and ness. So, ang binibigyan po natin ng emphasis sa buwan na ito is the fact that our God is an unchanging God. Ang Diyos natin ay Diyos na hindi nagbabago. Siya ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. He is the God who parted the Red Sea for the Israelites to pass through. Siya yun. He is the God who did signs and wonders, mga himala. He is the same God na nagpagaling ng mga may sakit, nagpatawad ng mga may kasalanan, who sought the lost and who made us His sons and daughters. And the God whom we still worship is still the same God. Nananatili po ang ating Panginoong Diyos. Hindi siya nagbabago at hindi siya kailanman magbabago. He is still on the throne. And He will always be the same yesterday, today, and forever. At dahil po, He is still the same God, we can experience stillness in Him. Yun po yung wordplay doon sa series title po natin, no? Dahil siya pa rin ang ating Diyos. He is still our God. We can experience stillness in Him. May kapayapaan, may pag-asa, at may kasiguruhan tayo na secured tayo sa Kanyang mga kamay at hindi niya tayo iiwan dahil siya ay nananatiling Diyos. Nung unang Sunday po, tinuro sa atin ni Pastor Aglo na ang salita ng Diyos ay nananatiling matatag, matibay, anuman ang panahon. The firmness of God's Word. Last Sunday po, tinuro sa atin ni Pastor Nolan na ang Diyos ay nananatiling mabuti anuman ang mangyari. The goodness of God's character. At ngayon namang pong linggo, ang title ng mensahe po natin ay blessedness. Sabihin niyo po, blessedness. Ano ba ang sinasabi ng Diyos tungkol sa blessedness o pagpapala? Nais ba ito ng Diyos para sa atin? At paano ba tayo makakatanggap ng pagpapala? Sino po sa inyo ang gustong tumanggap ng pagpapala? Say amen. Yan. Sino po sa inyo ang may dalang Biblia? Say amen. Yan. Thank you, Lord. And we will be reading a lot of passages today. I hope you have your Bibles and markers with you. Ready na po ba kayo? So what does it mean to be blessed? Ano ba ang ibig sabihin ng isang taong pinagpala? Okay, our limited perception on blessedness. Our first point, ang limitado nating pagtingin tungkol sa pagpapala. Tanungin mo yung katabi mo. Bibigyan ko kayo ng 30 seconds to 1 minute siguro. Tanungin mo sa kanya to. Ano yung isang bagay na kapag meron ka, masasabi mo ng pinagpala ka? Sige nga, ano kaya yon? Sige pa, mag-usap po kayo. Yan, malaya po kayong gawin yan. Meron ka nitong bagay na to, masasabi mo, ay pinagpala talaga ako. Gadget kaya yon? Kotse? Love life kaya? Love life? Yan. Promotion? Pera? Usually, when we talk about blessings, when we talk about blessings, ang unang pumapasok sa isip natin ay material na bagay. Tama po? Tumatanggap tayo ng sweldo? Blessing. Binigyan tayo ng all-expense paid trip to Boracay? Blessing. Bagong cellphone? Blessing.
Tapos magpo-post tayo sa Facebook ng #blessed. #blessed. Totoo naman, these things are blessings from the Lord. Ang sabi po sa James 1:17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Ang lahat po ay galing sa ating Panginoon. Mabuti, magandang kaloob galing sa ating Panginoon. God gives us with all the good things that we have. Lahat ng mga meron po tayo, galing po yan at biyaya yan ng ating Panginoon. Yung trabaho, bahay, relasyon, ipon, gadgets, appliances, lahat ng ito ay good things na galing sa Diyos. However, God does not give us all the things that we think is good, but all things that He gives us is good, even if we think otherwise. Paliwanag ko po ng mas simple. Hindi lahat ng bagay na gusto natin at tingin natin ay makakabuti sa atin, ibibigay ng Diyos. Pero lahat ng binigay at binibigay po sa atin ay mabuti kahit pa ang tingin natin dito ay taliwas. Lahat ng tinatanggap natin galing sa Panginoon ay mabuti. Kahit na tingin natin, hindi naman ito yung best na gusto ko, hindi naman ito yung kailangan ko. Pero ang lahat ng binibigay niya sa atin ay mabuti. The thing is, meron po tayong limited perception on the blessings of God. Limitado yung ating pananaw pagdating sa pagpapala ng Diyos. We often think that a successful life equals a blessed life. Na ang buhay na pinagpala, yun yung buhay na successful. Paano ba natin dinidefine yung success sa mundo? Kapag narating mo na yung tuktok ng corporate ladder, successful ka na ba? Kapag 6-digit na yung sweldo, successful ka na ba? Kapag nabili mo na yung pangarap mong sasakyan at bahay, successful ka na ba? Kapag pa-travel ka na lang at na-achieve mo na yung financial freedom, success na ba ang tawag doon? Ito na ba talaga yung blessed life? Kapag lahat ng ito, lahat ng nabanggit ko at sobra-sobra pa, makukonsider na ba natin yung sarili natin na extraordinarily blessed? Ang danger lang po, kapag nilimitahan natin ang pagpapala ng Diyos sa mga material na bagay, if we limit God's blessings with material things, minsan po, instead of drawing us closer to God, lalo po tayong nalalayo. Kapag ang pananaw natin tungkol sa pagpapala ay puro material lang na bagay, yung mga material na bagay na to, instead na ilapit tayo sa Diyos, inilalayo tayo. Hindi na tayo ganun kasi di manalangin kasi satisfied naman na tayo. Hindi na tayo mananalangin na, Lord, give us today, this day, our daily bread. Kasi tingin natin sapat na yung savings natin hanggang sa mga susunod na araw. Saka na lang kapag paubos na. We cannot feel the pain of others around us. Hindi na natin nararamdaman ang sakit na nararamdaman ng iba kasi busy tayo enjoying our blessings. Ang masama pa po, rather than turning to God, we might feel self-sufficient and proud. Kaysa lumapit sa Diyos, tinitingnan na lang natin yung sarili natin. Minsan may tingin pang self-righteous. Ay, kaya ko na. Ang galing-galing ko na. Napoprovide ko na ang lahat ng pangangailangan ko. After all, yung mga pinaghirapan naman natin nagbubunga. Hindi na tayo hihingi ng saklolo sa Diyos kasi okay na yung lahat. There wouldn't be a need to trust God kasi we can always trust in ourselves. Sa sarili ko na lang ako magtitiwala. There wouldn't be a need for God to fill us kasi satisfied na po tayo. Ayun ang danger ng limitadong pagtingin sa pagpapala. Kaya nga po maraming warning sa Bible when it comes to wealth or material things. Mark 10:23. Mark 10:23. Jesus looked around and said to his disciples, "How hard it is for the rich to enter the kingdom
of God. Hindi po ibig sabihin na imposible para sa isang taong mayaman. Hindi po ibig sabihin na hindi siya makakapasok sa kingdom of God. Kung mayaman tayo, hindi po ibig sabihin na off limits na tayo. Hindi po ganon. Ang sinasabi po dyan, mahirap kung ang focus natin ay nasa yaman na natin at wala na sa Panginoon. Kung mas hinahabol na natin ang pera at kayamanan kaysa sa Diyos, mahirap po talagang makapasok sa kaharian ng langit. Bakit? Sabi ni Jesus, we cannot serve both God and money. Hindi imposible, pero mas matindi yung challenge. Matthew 13, verse 22. Matthew 13, verse 22. And the one on whom seed was sown among the thorns. Ito po yung parable of the sower. Isa po ito sa napaglagyan nung binhi. Yan. And the one on whom the seed was sown among the thorns, sa dawagan napunta yung seed. This is the man who hears the word, and the worry of the world and the deceitfulness of wealth choke the word and it becomes unfruitful. Ano po yung nangyari sa salita ng Diyos? Dahil sa pag-aalala tungkol sa material na bagay, nasakal po yung salita ng Diyos. Kaya hindi nagbunga. Ang material wealth ay maaring makaagaw ng atensyon natin sa salita ng Diyos. Hindi natin manamnam yung sustansya ng Word of God kasi ang ninanamnam natin ay sarap na bigay ng mga material na bagay. Nachuchok yung salita ng Diyos, nasasakal. Instead na magbigay ng nutrisyon sa atin, sinasakal niya yung salita ng Diyos. Hindi tuloy tayo nagbubunga. Luke 12:15. Luke 12:15. Then he said to them, sabi ni Jesus, watch out. Be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions. Mag-ingat. Sabihin mo sa katabi mo, mag-ingat. Yung tono ng nagbabanta ka talaga, mag-ingat. Yeah. Nagbibigay ka talaga ng babala, mag-ingat. Hindi kayamanan ang lahat-lahat sa buhay. Kahit sabihin mong Christian ka na at matagal ka nang may relasyon sa Diyos, manatili pa rin po tayong nakabantay. Kasi po, even pastors and leaders fall into this trap. Kaya lahat po tayo ay mag-ingat. Be on our guard against all kinds of greed. Deuteronomy 8:10-14. Deuteronomy 8:10-14. Let me read to you. Ito po yung panahon na bibigay ng instruction si Moses sa mga Israelites. Paalala niya, when you have eaten and are satisfied, you shall bless the Lord your God for the good land which He has given you. Beware that you do not forget the Lord your God by keeping His commandments and His ordinances and His statutes, which I am commanding you today. Huwag niyong kakalimutan ang Panginoong Diyos pag nandun na kayo sa promised land. Pag binigay niya na sa inyo yung dalangin na hinihingi niyo sa Kanya, huwag niyo siyang kakalimutan. Otherwise, when you have eaten and are satisfied, pag nandun na kayo sa promised land, nabusog na kayo, and you have built good houses and lived in them, maayos na, komportable na yung buhay ninyo. When your herds and your flocks multiply, yung ari-arian nyo ay dumadami na, and your silver and gold multiply, and all that you have multiplies, then your heart will become proud and you will forget the Lord your God who brought you out from the land of Egypt, out of the house of slavery. Ang tendency, kapag po naibibigay na sa atin ang ating mga panalangin, kung ano yung mga gusto natin, kapag punong-puno na po yung lagayan natin ng resources, nakakalimutan natin ang Panginoon. Kaya gano'n na lang ang paalala ni Moses. Beware, do not forget the Lord. Siya yung nag-ahon sa inyo from Egypt to the land flowing with milk and honey.
Kapag komportable na yung buhay nyo, huwag nyo siyang kakalimutan. The Bible does not teach that wealth is evil in itself. Hindi po sinasabi ng Biblia na masama ang material things. Hindi masama ang yaman. Yung mga bagay na material, hindi po yan masama. What the Bible is telling us is that we are vulnerable to pride, idolatry, and selfishness. Marupok po tayo. Marupok po tayo pagdating sa pride, idolatry, at selfishness. And given these weaknesses, wealth poses grave spiritual danger to all who possess it. Marupok na nga tayo, enticing pa ang kayamanan, madali tayong babagsak, kaya mag-ingat po tayo. The Bible is so serious about this issue that it contains 2,350 verses about money and possessions. Mas maraming verses pa po ito kumpara sa verses about prayer, about fasting. I believe even about discipleship. Mas madaming verses. Kasi this is the common pitfall, common trap sa ating mga tao, yung kayamanan. Ang pagpapala ng Diyos ay hindi lang po material na bagay. Ang pagpapala ng Diyos ay higit pa sa mga material na bagay. Jesus did not give His life as the ultimate sacrifice to make us rich and successful in this world standards. Hindi yun yung dahilan kaya siya namatay para pagyamanin tayo. Hindi po. Kaya siya namatay is for us to be like Him in faith, in character, and service. His blessings go beyond temporary wealth, but eternal rewards, a life with Him in His kingdom. Ang biyaya niya, hindi lang yung mga material na bagay, kundi hanggang sa relasyon natin sa Kanya, sa kaharian niya. Pero kung hindi material ang inutukoy ni Jesus na blessings, ano kaya yon? Kung hindi material na pagpapala ang tinutukoy ng Panginoong Hesus, ano kaya yon? Point number 2, Jesus' perspective on blessedness. Ang pananaw ni Jesus tungkol sa pagpapala, sa blessedness. Balikan po natin yung binasa natin kanina, no? Matthew 5:1-12. Ang sabi ni Jesus, "Blessed are the poor in spirit. Blessed are those who mourn. Blessed are the meek. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Blessed are the merciful. Blessed are the pure in heart. Blessed are the peacemakers. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake. And blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account." Blessed daw, sabi ni Jesus, pero parang hindi naman mukhang pagpapala. Tama po? Poor in spirit, mourning, nagluluksa, hunger and thirst, nagugutom ka, tas nauuhaw. Persecuted. Sa tunog pa lang po, parang puro paghihirap at sakripisyo na, tapos sasabihin, blessed. Paano naging blessing yon? Pero in the original language po, ang salitang blessed, yan, ang blessed na yan, sa passage na yan, sa Greek ay makarios. Sabihin niya po, makarios. It appeared 50 times in the New Testament. Ang equivalent word naman po ng makarios sa Old Testament ay ashrei. Sabihin niya po, ashrei. Yan. Kung saan galing po yung pangalan ng anak ko, si Asher. Yan. It appeared 45 times in the Old Testament. Kung itatranslate po natin yung salitang yan, makarios, at saka yung ashrei, sa English, ito po yung ibig niyang sabihin. Oh, how fortunate. Oh, how happy. Oh, how blessed. Sa parts of speech, isa siyang interjection. Ibig sabihin talagang may emotion siya. Parang may konting gulat. Yan, may konting gulat. Parang, oh, ikaw na, wow. Nakakatuwa ka naman. Ang blessed mo naman. Parang ganyan po ang tono
ng Makarios o ng Ashrei. Itong dalawang salita na to, yung Makarios at saka yung Ashrei, it describe a person who enjoys a special privilege of some kind, a desirable position of favor that we recognize as a good reason for happy feelings. Some translated privilege or fortunate. Sa madalit salita, ang sinasabi po ng salitang ito, Ashrei at Makarios, ay nakakainggit naman yung posisyon mo. An enviable position. Nakakainggit naman yung sitwasyon mo. Kasi grabe yung pagpapala sa posisyon na yan, sa circumstansya na yan. Masaya tayo para sa taong yon sa kung ano yung sitwasyon niya. Kaya nasasabi natin, oh, how fortunate you are. Parang ganyan. Kung nakita nyo lang po si Asher, yung anak ko po, no, nung panahon na nasa incubator pa lang po siya, sobrang liit po talaga niya at sobrang payat. Para po sa hindi nakakaalam, 30 weeks lang po siya. Nung pinanganak, tas na incubator po siya for how many days o weeks din po. Ang pakiramdam po naming mag-asawa nung una naming nakita si Asher, nahabag po talaga kami. That's the word na ginamit naming mag-asawa. Nakaramdam kami ng pagkahabag sa anak namin. Nung unang beses namin siyang inuwi, for almost 2 months, hindi ko po siya binubuhat. Kasi natatakot po ako. Sobrang fragile po niya tignan. Pero ngayon, kahit pa paano, nababalibalentong ko na yung anak ko. Yan. Every time po na dumadalaw po kami sa PIDYA, madalas pong mag-comment yung PIDYA. Kung nandiyan si Ate Kim, no? Sabi ng PIDYA, parang hindi ka naman preemie, parang hindi ka naman premature, baby. Parang wala namang bakas na premature ka. Meron pa po kaming dinalaw na isa pang PIDYA. Same din po yung comment. Parang hindi niya makita na naging premature yung anak po namin. Nakakatawa po yun ng puso. At yung mga comment po na yon ng mga doctors, that's Ashrei. That's Makarios. Ashrei, are you, sister? Kasi unti-unti mo nang nakakasama ang pamilya mo sa church na dati. Prayer request mo lang. Ashrei, are you, brother? Dahil pagagalingin ka ng Panginoon sa iniinda mong karamdaman. Ashrei, are you? Dahil mahirap ang buhay at maraming challenges, pero kahit na ganon, nandito ka pa rin dahil sa biyaya ng Panginoon. Kaya nung sinabi ni Jesus dito sa Matthew 5, oh, how happy, Ashrei are the poor in the spirit, at ang iba pang mga beatitudes, nung binanggit niya po yan, hindi po ibig sabihin nun mababaw na kasiyahan lang. Masaya si Jesus kasi alam niya na ang pabor ng Diyos Ama ay nasa mga taong ito at nagagalak ang Diyos Ama sa kanilang pamumuhay. Masaya si Jesus kasi yung mga taong nabanggit niya, ito yung mga nasa magandang posisyon para tumanggap ng pabor mula sa Diyos kahit pa hindi ganun kaganda ang kanilang sirkumstansya. The poor in the spirit are blessed not because of their poverty, but because theirs is the kingdom of heaven. Those who mourn are blessed not because of their tears. Hindi dahil nagluluksa sila kaya sila pinagpala, but because they will be comforted. Those who are meek are blessed not because of their silence, but because they shall inherit the earth. And the same goes with other beatitudes. Ang pagpapala po doon ay hindi nandun sa first line, nasa second line po. Kaya sila pinagpala na kahit gano'n ang sitwasyon nila, kasi may tatanggapin sila mula sa Diyos Ama na mababasa nyo sa second line ng beatitude. Sino ba naman po kasi ang magnanais na maging poor in spirit, maging meek, mournful, persecuted, yung gutom nga lang na physical, di ba? Ayaw nating nagugutom tayo at nauhaw. Pero gusto ba nating hungry and thirsty tayo? Walang may gusto nun. Pero sa pananaw ni Jesus, ang tunay na pinagpala ay yung tumatanggap ng approval ng Diyos kahit patalikuran na siya ng mundo. Ang tunay na pinagpala ay yung nagtitiwala at sumusunod sa Diyos kahit paanong sitwasyon at anumang panahon. Kahit na mahirap ang buhay, kahit na maraming challenges,
ang tunay na pinagpala sa pananaw at paningin ng Panginoong Hesus ay yung nagpapatuloy. Qualify ko lang po ng kaunti. Hindi po ibig sabihin na naghihirap, na dumadaan sa mga challenges dahil sa sariling kasalanan. Hindi po yun, ano? Dumadaan sa mga challenges, may paghihirap na ginagawa na nararanasan dahil sa pagsunod sa Diyos. Sila ang tunay na pinagpala. How about us? Do we have the same perspective with Jesus when it comes to blessedness? O naiinis tayo sa Diyos sa mga panahong nasa ibaba at bagsak tayo? Nawawalan ba tayo ng pag-asa kapag walang-wala na tayo at parang hirap na tayo sa buhay? Handa ba tayong tumalikod sa Diyos kapag nagkakagipitan na? Do we curse the Lord when we suffer loss? Kapag nagkasakit, kapag may nawalang mahal sa buhay, kapag nabaod sa utang, kapag may negosyong nalugi, kapag naipit sa investment, kapag binrake ng jowa, kapag wala ng support na natatanggap, tatalikod na lang ba tayo sa Panginoon? While trials are not blessings in themselves, they can be channels for them. Ang biyaya ng Diyos ay dumadaloy maging sa pinakamahirap nating pagsubok. Narinig niyo na po ba yung kantang Blessings ni Laura Story? Yan. Pagpasensyahan niyo na po ako, kailangan niyo pong marinig ang boses ko. Yan. Sabi nung lyrics, what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? Ang taas. What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? Paano kaya kung makita talaga natin na yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin, doon po talaga dumadaloy ang biyaya ng Panginoon, di po ba? Jesus' perspective in blessedness is that even in the midst of trials, of difficulties, of pain, and of sufferings, we are in the best position to experience the miracle-working power of God. Mas nararanasan natin yung kapangyarihan ng Panginoon, mas sensitive tayo, mas aware tayo, mas kitang-kita natin yung pagkilos ng Panginoon pag nandun tayo sa ibaba. In the perspective of Jesus, we are in an enviable position. Nakakainggit po ang mga taong nasa posisyon na binanggit niya sa Beatitudes, di po ba? If our heart is set on pursuing the kingdom of God, even if our life is tough, we are blessed. We are ashrei. We are fortunate. We are, oh how happy it is for us na sa kabila ng pinagdadaanan natin, nagpapatuloy tayo. May pinagdadaanan ka bang pagsubok ngayon? Mahirap ba ang sitwasyon mo? Patuloy lang tayo sa pagsunod kay Kristo. Patuloy lang sa paggawa ng tama at mabuti. Kapit lang sa Panginoon. Ashrei are you when you experience difficulties because you will experience the hand of God. Point number 3, the Bible's prescription on blessedness. Ano ba ang binabanggit ng Biblia tungkol sa pagpapala? Sa 50 times na nabanggit yung Makarios sa New Testament at sa 45 times na nabanggit ang Ashrei sa Old Testament, alam niyo po, walang nabanggit tungkol sa material blessings. Walang nabanggit tungkol sa material blessings. The Bible has different word for blessings na iniisip natin, pero pagdating sa Ashrei at sa Makarios, walang nabanggit tungkol sa material blessings. Ibig sabihin, hindi automatic para sa mga tao na may malaking bahay, maraming servants, maraming properties, malaki ang pera, maraming followers, to live a Makarios or Ashrei life. It's not automatic that you have all of this, that you are living
an Ashrei life. Hindi po. Scripture shows us that blessing is anything God gives that makes us fully satisfied in Him. Anything that draws us closer to Jesus, yun yung totoong blessing. Ang pagpapala, ang tunay na pagpapala ay kapag nilalapit tayo sa ating Panginoon. Meron kang maraming material wealth, pero nilalayo ka naman sa Panginoon, hindi po yan pagpapala. Napakaganda ng trabaho mo, pero nakukompromiso yung relasyon mo sa Panginoon. Sa paningin ng Diyos, hindi po yan pagpapala. Yung kaya nating isantabi yung mga bagay na temporary para sa buhay na walang hanggan, yun po ang pagpapala. Meron pong dalawang magkaibigan, nagkasalubong sila habang naglalakad sa isang street. No? Yung isa, ang lungkot-lungkot niya, talagang malapit na siyang umiyak. Nung nakasalubong siya ng isang lalaki, kumusta siya? Oh, anong nagawa ng mundo sa'yo? Bakit napakalungkot mo naman? Yung malungkot na lalaki, sabi niya, sige, may sandali ka ba? Pwede ka ba abalahin? Magkikwento lang akong konti. 3 weeks ago, namatay yung uncle ko, tas iniwanan niya ako ng $40,000. Oh, ang daming pera nun sabi nung isa. Pero alam mo, 3 weeks ago yun, 2 weeks ago naman, meron naman akong cousin, meron akong pinsan na hindi ko naman talaga na-meet, hindi ko talaga kilala. Pero, iniwanan ako ng $85,000. Malinis. Oh, napaka-blessed mo naman. Napaka-blessed mo naman. Hindi mo ko naiintindihan sabi ng malungkot na. Last week lang, yung great auntie ko, namatay din. Pinamanahan ako, $250,000. Gulong-gulo na yung lalaki na isa, yung kausap. Bakit napakalungkot mo? Bakit ganyan yung itsura mo? Ang dami mong pera. Alam mo kasi, ngayong linggo, wala akong nakuha. Magigets nyo rin po yan. Ang ibig sabihin po, nag-expect siya na may mamamatay ulit sa mga pamilya niya kasi naghihintay siya ng another pamana. Yung first service, ang lakas ng tawa nila doon Bakit kayo hindi? So we can often come to the point where we expect to get certain blessings that God never promised us. Minsan naghahanap tayo sa Panginoong Diyos ng mga pagpapala. Nisip natin na dapat deserve ko to. Dapat akin to, Panginoon. Tapos kapag hindi dumating, nagiging bitter tayo sa Panginoon. Expect, hingi tayo ng hingi. Pag hindi dumating, nagagalit, nagtatampo tayo sa Panginoon. Pero sa totoong buhay, napakarami pong pagpapala ang nasa atin na. Maaaring hindi lang po natin binibigyan ng pansin. The Lord has blessed us with a lot of things. Hindi lang po material na bagay. Tignan po natin kung ano-ano yung mga blessings na meron tayo nang dahil sa relasyon natin kay Kristo. Hindi po ito extensive, but I pray that as I go along, mas maging appreciative po tayo. Amen. Pauna, the blessing of forgiveness. Ang pagpapala ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Psalm 32 verses 1 and 2. Blessed. Pag sinabi ko pong blessed sa mga susunod na mga babanggitin ko pa, it means Ashrei or Makarios. Blessed is the one whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man against whom the Lord counts no iniquity, and in whose spirit there is no deceit. Mapalad ang isang taong pinatawad ang kanyang mga kasalanan. Hindi ba napakalaking biyaya na alam natin na pinatawad tayo ng ating Panginoon sa mga kasalanan natin? Na kahit anong dumi ng nagawa natin, kahit anong laki ng kasalanan natin in the past, kaya niya tayong linisin at bigyan ng panibagong simula as if walang nangyari. Napakalaking biyaya na mapatawad po tayo sa ating mga kasalanan. Yung alam mo na at peace ka with God, na may hawak ng buhay mo, pagpapala po yun. May mga taong handang magbayad ng malaking halaga para maibsan lang po yung konsensya nila dahil sa mga kasalanan nila in the past. Iniisip nila na sa pamamagitan ng paggawa ng mabubuting bagay, matatakpan yung guilt na nararamdaman nila sa puso.
Hindi sila makatulog ng maayos. Palaging may takot, balisa, walang kapayapaan. Pero sa atin na tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tumanggap tayo ng biyaya ng pagpapatawad. Inalis na niya sa atin ang kabigatan at binigyan tayo ng kapayapaan. Dahil sa relasyon natin kay Jesus, maaari tayong lumapit sa Diyos Ama anytime. It's a blessing. Napakalaking pagpapala na mapatawad sa kasalanan. Pangalawa, the blessing of putting your trust in the Lord. Ang biyaya ng pagbibigay ng ating pagtitiwala sa Panginoon. Psalm 34, verse 8, "O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in Him." 40, verse 4, "Blessed is the man who makes the Lord his trust, who does not turn to the proud, to those who go astray after a lie." Mapalad ang isang tao na ang saklolo niya ay ang Panginoong Jesucristo. Sa panahon ngayon, naghahanap tayo ng matibay na sandalan, lalo na sa panahong nanghihina tayo physically, emotionally, at lalo po spiritually. Pero hindi lahat ng sandalan natin ay matibay at kaya tayong suportahan. Hindi relasyon, hindi yaman, hindi kapangyarihan, hindi propesyon, at lalong hindi mga politiko o maimpluwensyang tao, not even pastors. Hindi po sila makakapagbigay sa atin ng matibay na pundasyon sa buhay. Tanging si Jesus lang ang maaari nating pagkatiwalaan na hindi tayo bibiguin at iiwanan. Ang sabi ni Jesus, "Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all the things," lahat ng mga pangangailangan natin will be given to us. Dati iniisip ko po yung verse na yon parang ang self-centered ng Diyos. Kasi gusto niya, nasa Kanya lang lahat ng focus. Pero when I came to realize, kaya niya gustong sa Kanya lang tayo tumingin at magtiwala, kasi siya lang naman po yung panghabang buhay. Ang mga tao, kahit gaano yan kabuti, kahit gaano kagaling mag-keep ng promises, pag wala na siya sa mundo, wala na po yun. Mauntog lang yan, makakalimutan niya na yung pangako niya sa'yo. Kahit gaano pa tayo kalapit sa kanila, maaari tayong biguin ng tao. Ang mga material na bagay naluluma at nasisira. Ang mga accomplishments nakakalimutan. Walang mananatili, walang constant, tanging ang Diyos lang. Kaya ang paanyaya niya, magtiwala sa Kanya. Seek first His kingdom and His righteousness, and all our needs will be given to us. Isang biyaya para sa atin na magtiwala sa Diyos na hindi nagbabago. Siya ang sandigan, siya ang batong matibay na pwede nating sandalan. The blessing of family. Psalm 127 verse 5, "Blessed is the man who fills his quiver with them, with arrows." Nilalagyan yung quiver, lagayan po ng arrow. "He shall not be put to shame when he speaks with his enemies in the gate." This Psalm 127 speaks about family. Biyaya po sa atin ang ating pamilya. Iba-iba man ang dynamics ng pamilya natin, pero kaloob sa atin ng Diyos ang ating mga magulang, ang ating mga kapatid. Biyaya sa atin ang ating asawa at mga anak at ang ating mga in-laws. Biyaya po sila sa atin. Sila ang una nating karamay, kakampi. Sa kanila tayo humuhugot ng lakas at inspirasyon. Sila ang dahilan ng ating mga pagpapagal. Bagaman may mga mahal sa buhay tayo na sabihin na nating pasaway o hindi natin kasundo, hanggang ngayon niluluhod pa rin natin sa panalangin. Biyaya sila sa atin dahil channel sila ng grace ng ating Panginoon. Natututo tayong magpatawad
magmahal, magpaubaya, magbigay, mag-celebrate sa mga wins, sa mga victories ng ating mga kapamilya. Kaya biyaya po sila sa atin. Hindi perfect ang family natin, pero it's a perfect gift to us from our perfect Father. Pero kung hindi man totally maganda ang experiences natin sa pamilya natin, meron pa tayong isang pamilya. The blessing of fellowship with other believers. Psalm 84, verses 4 to 5. Blessed are those who dwell in your house, ever singing your praise. Blessed are those whose strength is in you, in whose heart are the highways to Zion. The context of these verses ay tungkol po sa pagsasama-sama ng iglesia. Sino po sa inyo na tinuturing niyong biyaya sa inyo ang church na ito? Say amen. Para po sa marami sa atin, ang fellowship ay source ng ating encouragement at spiritual strength. Kalakasan po natin ang isa't isa. Marami sa atin ang nakakuha ng tunay na kaibigan in the context of church relationships. Minsan nga, hindi lang kaibigan, may kaibigan pa. Minsan, hindi lang basta kaibigan, kundi karamay na higit pa sa tunay na pamilya. Isang biyaya para sa marami sa atin na may spiritual family tayo na kasama nating lumago, kasama natin sa spiritual journey natin. Hindi po lahat ng tao ay may covering ng fellowship. Pero para sa atin, biyaya pong kaloob ang church. Biyayang kaloob ang body of Christ. I grew up in this church. Lumaki po ako dito. Mula pa nung teenager ako, lumaki ako sa guidance at friendship ng marami po sa inyo. Naalala ko po si Sister Amelia, every time papasok ako, magmamano ako sa kanya, nakasalubong po yan. May declaration niya ng blessing. Si Madam Lilian dati, nung nagsa-Sunday school, teacher po ako, assistant, marshal, at ng mga ministry doon sa Sunday school. Si Madam Lilian, lagi akong may goto sa kanya. Tapos de-declare ng blessing sa akin. Marami po sa inyo nag-aabot ng kahit ano, kahit paano, marami po sa inyo nag-support sa akin sa mga camps, etc., etc. At hanggang ngayon po, nakasuporta po ang marami sa inyo. Sa mabibigat kong pinagdaanan, ang mga unang sumaklolo po sa amin, kayo din po. Ang ilan po sa inyo naging karamay at kaibigan ko. And I couldn't imagine what my life would be kung wala ang pamilyang ito. Isa po kayong biyaya sa akin. At sure po ako, ganun din po ang pakiramdam ninyo sa isa't isa. Tama po? We are a family. And assured are we because we are a family in Jesus Christ. Assured are we because we are a family in Jesus Christ. That's a blessing. We are a blessing to each other. At blessing sa atin ang fellowship na ito. The blessing of discipline. Biglang discipline, ano? Yan. Psalm 94, verse 12. Blessed is the man whom you discipline, O Lord, and whom you teach out of your law. Whom you teach out your law. Nung bata pa ako, kapag napapagalitan po ako ng tatay ko, pinapaliwanag niya sa akin kung bakit ako kailangang disiplinahin. Di ko po yun naintindihan nung bata ako kasi pagkapalo sa akin, tapos yayakapin ako. Alam mo kung bakit ko ilagawa to kasi mahal kita. Ganun. Di ko yun naintindihan kasi ang nararamdaman ko yung palo. Pero habang tumatanda, mas naiintindihan ko na yung mga pangaral na yon. Kaya tayo dinidisiplina dahil mahal tayo at mahalaga tayo sa taong nagdidisiplina. The same thing with God. He disciplines us because He loves us. Nagiging mas matibay tayo spiritually, mas kaya nating humarap sa mga hamon ng buhay kasi hindi niya tayo hinahayaan na manatiling spiritual babies. Sa mga pagkakamali natin, tinatama niya tayo. Kapag naliligaw tayo ng landas, binabalik niya tayo. Imagine niyo na lang po kung pababayaan lang tayo ng Diyos sa mga pagkakamali natin. Kapag hindi niya na po tayo dinidisiplina, for sure mapapahamak po tayo.
magiging pariwara ang buhay natin. But because God loves us so much, He disciplines us. Dagdag ko na rin, because the leaders loves you so much, they rebuke us from time to time na nagkakamali tayo. Because we are God's sons and daughters, we are being disciplined. And it is a blessing to be disciplined. Pagpapala po ang tumanggap ng pagdidisiplina. Tama po? Parang ayaw nyo ha. Pagpapala po ang tumanggap ng disiplina. Kasi, ibig sabihin, mahal po tayo. The blessing of work. Psalm 128 verse 2. You shall eat the fruit of the labor of your hands. You shall be blessed and it shall be well with you. Mabuti ang Diyos dahil binigyan tayo ng lakas para sa paggawa. May lakas tayo. Mabuti ang Diyos kasi binigyan niya tayo ng mga bagay na gagawin. Kasi paano kung may lakas nga tayo, wala man tayong paggagamitan ng lakas. Maaring minsan nagrereklamo tayo sa mga trabaho natin o sa pag-aaral para sa mga estudyante. Sa paggising sa umaga, kasi bukas, Lunes na naman, Monday na naman. Sa pagsuong sa traffic, sa paghahanda ng baon sa araw-araw, sa pagharap sa masungit at demanding na boss. Pero sa totoo lang, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng ability to produce wealth at ma-enjoy kung ano yung bunga ng ating pagpapagal. Biyaya yan sa atin ng ating Panginoon. Maring para sa iba sa atin, challenging makahanap ng trabaho. Kung may trabaho man, hindi naman ganun kalaki yung sweldo. Sapat lang sa araw-araw, minsan kulang pa. Pero gayon man, salamat pa rin sa Diyos. Kasi narito pa rin tayo, buhay at may pag-asa. Nakakabayad pa rin ang Meralco bill. Kumakain pa rin ng 3 beses isang araw. Salamat sa Panginoon, tumataba pa po tayo. Sino magsasabing kapos tayo? Marami pa pong pwedeng idagdag dito. Sobrang dami pa. Pero isa po ito sa pinakamagandang biyaya ng Panginoon, our future blessing in the kingdom. Revelation 19:9. Blessed Macarios are those who are invited to the marriage supper of the Lamb. Mapalad ang mga taong inimbitahan to the marriage supper of the Lamb. Ang blessing ng Panginoon sa atin ay hindi lang para sa buhay na ito. Maging hanggang sa panahong makakasama niya na tayo sa kaharian ni Kristo. God wants us to enjoy His presence and love that He invites us to spend eternity with Him. Ganyan niya tayo kamahal na hindi lang tayo pang mundong ito. Inaanyayahan niya tayo sa buhay kasama siya forever. Sa buhay, sa eternity kung saan wala ng luha, wala ng sakit, wala ng problema, wala ng stress. Our future blessing in the kingdom is centered around Jesus, our everything. Sa lugar na yon, wala na tayong ibang hahanapin at kakailanganin, kundi siya lang. Sino po dito ang nagagala kasi may invitation sa kanya to join the marriage supper of the Lamb? Ito po ay binibigay niya sa mga taong tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. As I end, meron lang po akong babasahin sa inyo. English po siya, pero I hope you appreciate the message. Even though I clutch my blankets and groan when the alarm rings each morning, kahit na parang gusto ko pa matulog, Lord. Thank you, Lord, that I can hear. There are those who are deaf. Even though I keep my eyes tightly closed against the morning light as long as possible. Thank you, Lord, that I can see. There are many who are blind. Even though I huddle in my bed and put off the physical effort of rising, Lord, ayoko pa. Thank you, Lord, that I have strength to rise. There are many who are bedfast. Even though the first hour of my day is hectic, when socks are lost, walang medyas, walang almusal, tempers are short, mainit ang ulo ng mga tao sa umaga. Thank you, Lord, for my family. There are many who are lonely.
Even though our table never looks like the pictures in the magazines, and the menu is at times unbalanced, paulit-ulit yung ulam. Thank you, Lord, for the food we have. There are many who are hungry. Even though the routine of my job is often monotonous. Thank you, Lord, for the opportunity to work. There are many who have no work. Thank you, Lord, for the gift of life. In conclusion, the Lord still showers us with blessings. Marami pong pagpapala na binubuhos ang Panginoon sa atin. Yung kanta natin kanina, umuulan ng pagpapala. Blessings beyond material things. May mga tao, bagaman sagana sa material na bagay, pero malayo sa Panginoon, walang relasyon kay Kristo, kulang at walang kasiguruhan sa buhay na hinahanap. Kulang at walang kasiguruhan sa buhay na hinaharap. Pero sa ating may relasyon sa Kanya, na-experience natin ang mayaman niyang biyaya. If we are in Jesus, we are in a state of blessedness. We are ashrei, we are makarios. Kung tayo po ay nasa Panginoon, we are in an enviable position, nakakainggit yung posisyon natin. Maaring hindi lang tayo aware o hindi lang natin binibigyang pansin, pero ang buong paligid natin ay puno ng biyaya mula nang tinanggap natin si Kristo. Bakit? Kasi nakatingin tayo sa material lang na bagay. Hindi siya tumitigil sa pagbuhos sa atin ng mga biyaya, sa paggising pa lang sa umaga hanggang sa paglubog. Ine-enjoy natin ang mayamang biyaya ng kanyang pag-ibig at pagkalinga. And what should be our appropriate response to His glorious grace and generosity? Ano dapat ang maging response natin sa napakaraming biyayang binubuhos niya sa atin? Nothing but praise and thanksgiving. Blessed be the name of the Lord. Let's pray. I'd like to pray for you. Father, thank you for reminding us that we are blessed beyond measure, Panginoon. Mga pagpapala, Panginoon, na maaring nasa aming harapan na pero hindi namin nakikita kasi sa mali kaming lugar, sa maling bagay kami nakatuon. Binibigyan namin, kinakwantify lang namin yung pagpapala mo pero napakarami po palang pagpapala sa amin. Patawarin mo po kami sa limited perception namin of your blessings and help us to see the blessings that are in us, within us, and are ready to be given to others, Panginoon. Salamat po, Lord God. At sa mga tao po na naririto, nakakarinig ng tinig ko sa lugar na ito, maging sa online, Lord God, na nakakaramdam na parang kulang, parang hindi sapat, parang hindi niya maramdaman yung overflow ng blessings. Lord, I just pray that you embrace that person. Remind that person, Lord, that you are more than enough. You are more than enough. That you care for us so much, Lord, na may pagpapahalaga sa taong ito na ang kanyang mga pangangailangan ay tutugunin mo anumang klaseng pangangailangan ito. Salamat po, Panginoon, dahil mararanasan ng taong ito ang pagpapala na higit pa sa kaya niyang tanggapin, sa kaya niyang isipin, kaya niyang liripin, Panginoon. Salamat po. Salamat po. And I would like to pray for those of you na wala pang relasyon sa ating Panginoon at nais mo ring tumanggap ng pagpapala kagaya ng nababanggit ko. While every eyes are closed, gusto ko pong anyayahan kayo. If this is your first time to do this, itaas niyo po ang inyong kamay kung nais yung tanggapin ang pinakamalaking pagpapala na maaari niyong tanggapin sa buhay niyo. Yun yung relasyon ninyo kay Kristo Jesus. Kung nais niyo pong tanggapin yung pinakamalaking pagpapalang ito, nais ko po kayong anyayahan, taas niyo po ang inyong kamay. Sige po, bibigyan ko kayo ng ilang segundo pa. If this is your first time to do this prayer, if nagawa niyo na before, okay lang po. Pero kung ngayon nyo lang talaga ito gagawin, I encourage you. Taas niyo po ang inyong kamay kung kayo ay nasa online. Kayo din po, type nyo lang po dyan.
Tinatanggap kita, Panginoong Hesukristo. Sige po, last chance. Taas po ng kamay. And let's pray. Sundan niyo po ako sa aking panalangin. Panginoon, maraming salamat sa biyaya ng buhay na walang hanggan na inaalok mo po sa akin. Tulungan mo po ako, Panginoon, na makita ka, Panginoon, na Diyos na kumikilos sa buhay ko, sa buhay ng aking pamilya, sa buhay ng aking mga mahal sa buhay. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan in the past, Lord God. At nais kong tanggapin yung biyaya ng kapatawaran ng kasalanan. Nais kong tanggapin yung biyaya ng pagsama mo, ng covering mo. Nais kong tanggapin ang biyaya ng buhay na walang hanggan. At salamat sa imbitasyon na at the end of this life here on earth, Lord, sasamahan mo po ako sa buhay sa langit kasama ka. Binibigyan mo po ako ng pagkakataon na ikaw na ang mangunguna sa buhay ko dito sa mundo hanggang sa langit. Mula sa araw na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Wala nang iba, Panginoon, na kokontrol ng buhay ko kundi ikaw lang. Maraming salamat po. Pahagi na ako ng iyong pamilya sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Jesus, for these souls who have accepted you as their Lord and Savior. Reveal yourselves to them. Reveal yourself to them, Lord God, that after this service, Lord God, patunayan mo na ikaw ang Diyos na magbibigay ng pagpapalang higit-higit sa kanilang kayang tanggapin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po. Amen. Hallelujah. Pinagpala po tayo ng Panginoon. Amen po ba? Pinagpala po tayo, kaya tayo po tayong lahat at sabay-sabay po nating i-claim na hindi na natin kailangang mangamba pa dahil yung biyaya po ng Panginoon ay higit pa sa material things dito. Di mangangamba sa kawalan pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa panganib pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit pagkat ikaw ay mabuti ang ating Panginoon, Church! Amen! Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahigit pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Kailang church, sing! Aking pastol, hindi magkukulang. Amen! Sapat na sa lahat ng pangangailangan. Wala nang ang mahigit pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahigit pa. Amen! Wala namang mahihiling pa. Mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala namang mahigit pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Amen! Thank you, Lord! Hallelujah! Amen. Praise God. Pwede po bang itaas po natin yung kamay po natin? Praise God. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po for today. May you continue po, Panginoon, to let your face shine upon us, O Lord God. And we pray po, Panginoon, I pray for this J-Clam people po, Panginoon. May the Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and
keep His countenance sa inyo. May His protection be upon you this coming week, and also the wisdom and favor ng Panginoon sa inyo. And always know that you are blessed regardless of your situation. You are already blessed. Hallelujah. Maraming salamat po. In Jesus' name, amen. Pwede po bang umupo muna tayo ng saglit? Praise God. Kagaya nga po ng binanggit po natin kanina, sa announcements po natin, today po ay Pastor Appreciation Month. So today po, we would like to request Pastor March para po let us palakpakan po muna natin si Pastor March. Thank you, Pastor March, for the for the message. And ayun. Hey, turn naman ni Pastor March. Yan, upo muna tayo. So, again po, no, if you would like po to make an appreciation gesture kay Pastor March, in any form po ito, maybe it words, material blessing, or anything po na gusto nyo pong ibigay kay Pastor March, pwede po today. But siguro po right now, dahil marami pa po tayong oras, amen, meron pong mga department, syempre, every week na nag-prepare para po to appreciate our pastors. And ngayon pong second service today, nag-prepare po ang ating mga FY, okay, or ating mga young people. Pwede po bang palakpakan po natin sila? So siguro, pwede rin po siguro tayo pumunta doon sa first part ng kanilang appreciation kay Pastor March. Palakpakan po natin yung FY. Hello. Ayan. So, good morning po sa ating lahat. On behalf of FY and FT po, may hinanda po kaming tula na originally written po namin. So, para po mag-present dyan, pwede ko po bang tawagin si Ian? Yes. Palakpakan naman po tayo dyan. Sige. Hello po, good morning po. Yun nga po, in-introduce na ako ni Ate Pilo, so magtutula po kay Pastor March. Pero take note lang po, hindi po ako masyadong expert tumula. Pero, kinakabahan pa ako. Kuya March. Kuya. Kuya ng nakarami, kuya ng lahat. Kuya na tahimik pero lahat napapahagikik. Kung may problema kang masakit, kaya niyang mag-give ng advice na napakalupit. Kapag pagod ka na, may libro siya para dyan. Kaya pa ba, bes? Ang tanong niyang pwedeng dalhin kahit saan. Devotion mo ba'y nanganganib na narito siya para tulungan ka? Ngunit isang araw, nagbago ng lahat. Nang siya ay naging Pastor March. Pastor March. Pastor ng nakarami, pastor ng lahat. Si Pastor may tahimik, si Asher may laging napapagikik. Pagdating sa pulpito, nabibless niya lahat ng tao. Kapag may tanong ka about kay Lord, pwede mo siyang hatakin. Isang Pastor March, tara kape, ground cafe niyong tunguhin. Maging kuya man, tatay, pastor o kahit ano pa man, alam namin kay Lord ka pa rin tapat. Martin Valenzuela, mahal na mahal ka naming lahat. Yun lamang po. Thank you po. Amen. Praise God. Palakpakan po ulit natin ng FY. Wow. FY at saka FSY, may sariling trip ngayong araw. Alright, so sige po, ngayon po tatawagin naman po natin someone from the FY who will give a message po para kay Pastor March. Good morning po sa inyong lahat. Medyo kinakabahan ako.
On behalf of Foursquare Teens and Youth po, maraming salamat po Pastor Martin sa lahat ng ginawa mo po para sa church at para sa amin po. Sobrang nagpapasalamat po kami kay Lord kasi binigyan niya po kami ng tulad mo na super pogi, mabait, napagmahal, caring at palaging nandyan po para sa amin. Salamat din po kasi palagi po kayo nariyan para malapitan po pag kailangan po namin. Pinagdarasal po namin na sana magkaroon po kayo ng maraming blessings at guidance from the Lord po. Ayun po, on behalf of us, ito po, small token po of appreciation. Yan. Ito po, pang-date. Tapos ito po, small cake lang po. Pwede pabuksan po. Yay! Ayun po, happy Pastor's Appreciation po, Pastor Marts. We appreciate you so much. Amen. Thank you so much, FY. Praise God. Ayan po. Again po, no, if you have any form of appreciation po para po kay Pastor Mars, once a year lang po natin ito ginaganap every year. So, we would like to encourage everyone in any form po. Pwede po yan. Amen. So, right now po, we would like to request lahat po ng council na available po ngayong umaga. So, papag-pray po natin si Pastor Mars. Before anything else, syempre gusto rin namin, in behalf of council, yan po, church, yan. Meron pong bigay ang church para sa iyo, Pastor. And thank you sa, na-amaze kami sa wisdom. Grabe, thank you Lord dahil binless niya tayo ng isang Pastor Martin na punong-puno ng wisdom na sineshare niya sa bawat isa sa atin. Para po sa mga hindi nakakaalam, yung ibang materials po natin, yan, yung mga New Life, lahat po yan, sa mga CC material po natin, galing po lahat yan kay Pastor Martin. And we pray na marami pa po siyang makontribute sa atin na wisdom, more books na i-share mo para sa amin. And more blessing po sa iyo and sa family mo kay Asher. Nire-request ko po ang lahat na mag-stretch po tayo ng kamay natin towards our pastor. Pag-pray po natin siya. Okay. Heavenly Father, we thank you po sa buhay ni Pastor Martin. We are blessed because nandito po siya sa amin at ginagamit po ang kanyang buhay, kanyang talento, kanyang kaalaman para sa ikalalago at ikakasigla rin po ng sambahan nito. Thank you, God, for sustaining him. Alam po namin ang mga pinagdaanan niya lately, but ikaw po ang nagbigay sa kanya ng strength, spiritually, emotionally, at nandyan ka sa kanya, sa buong pamilya niya, financially, Panginoon. Thank you, God, for blessing him with so much na ngayon naiintindihan na namin ano ang definition talaga ng pagiging blessed. And binibigay mo yung pabor sa kanya. Hindi lang sa kanya, kundi ine-extend mo to sa kanyang pamilya at sa kanyang territory na inassign mo sa kanya, Panginoon. Lord, we ask for your wisdom. We ask for more blessing in all forms para sa buhay ni Pastor Martin. And we appreciate po siya bilang pastor, bilang manggagawa dito sa aming simbahan. We appreciate his efforts. We appreciate his sacrifices. We appreciate him, Lord, sa lahat ng pagpapagal po niya para po sa ikagaganda, ikauunlad ng simbahang ito. And we thank you for that po, Panginoon. Salamat po at binibigay po namin lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name, amen. Amen. Ayan ba? Bago po tayo dumako po sa picture taking po natin, kagaya po nung ginawa po natin from the past 2 weeks, we would like to request muna Pastor March ng short message for the church. Thank you po. Sabi niyo po yan, tatawa kayo sa mga jokes ko sa susunod. Yan. Pero thank you po I appreciate you all po, kagaya ng sinabi ko kanina sa message. I grew up in this church at parte po kayo, malaking bahagi po kayo ng buhay ko. Not just sa ministry life, personal life, kahit yung mga love life. Yung love life ko po, nasaksihan niyo po yan lahat kung paano ako nag-grow from payat
teenager. Ngayon, may daddy body na ako, yung mga ganyan. So, thank you po. I'm grateful that I belong to this family. And tahimik lang po ako, medyo mahiyain. Pero kung kailangan niyo po ng kausap, sabihin niyo lang, kausapin niyo lang po ako, batiin niyo po ako. Kung minsan feeling niyo nakasalubong ko kayo, tapos hindi ko po kayo napansin, kunin niyo po yung attention ko kasi minsan po talaga wala ako sa sarili pag naglalakad. Pero ayan po, mahal ko po kayo, pinapanalangin ko po kayo. At ayun, I'm always grateful to the Lord for all of your lives po. Thank you po, and I appreciate you po. Thank you so much po, Pastor Mart. Sige po, upo muna kayo dyan. So, quick announcement lang po, no? Again po, para po, bago po tayo mag-picture taking, para pagkatapos po, pwede na tayo umuwi. After po nitong service po natin, meron pong registration booth doon po sa likod para po sa anniversary po natin. Again po, may free t-shirt po pag nagpa-register po tayo. 1 representative lang per family. And also, reminder po sa lahat na no registration, no t-shirt, and no entry. Okay? Pakisabi po sa katabi, no registration, no t-shirt, no entry. Ulitin po natin, no registration, no t-shirt, no entry. Doon po sa likod, yumama yung registration po natin at may pa-flash din po dito kung gusto nyo po, kayo na po ang mag-register po mismo, okay? Sa buong family po ninyo. So ngayon po, sige po, ine-request ko po lahat po ng left and right po natin, pwede po bang pakicompress po tayo saglit within the boundary po nitong ano po natin, nung columns po, 2 columns po natin kabilaan at magpipicture po tayo kasama po si Pastor Martz.